Nagsimula ang kwento sa pamamagitan ng pagpapakita kay Chris, isang dating Asian American police officer na umalis sa police force dahil sa katiwalian sa kanyang mga kapwa-opisyal. Sa halip, nagbukas siya ng martial arts training center para sa kanyang hanap buhay. Sa kanyang training center, kinausap si Chris ng isang grupo ng mga teenager na nagpahayag ng pagkabigo sa kanyang pagtuturo, na nagmumungkahi na kailangan niyang pagbutihin ang kanyang mga kasanayan sa martial arts bago magturo sa iba. Sa harap ng kanilang mga reklamo, ang lahat ng mga mag-aaral ay humihiling na ibalik ang kanilang binayad na pera, dahil pakiramdam nila ay hindi pa nila natatanggap ang inaasahang pagsasanay. Si Chris, na may ngiti, ay sumang-ayon na ibalik ang kanilang mga binayad na pera at ibinalik sa kanila ang kanilang pera. Nagpasya siyang pakawalan ang kanyang mga estudyante kaysa turuan niya ang mga taong minamaliit ang kanyang kakayahan. Pagkaalis ng kanyang mga estudyante, agad na nilinis ni Chris ang kanyang martial arts training center. Bumisita si Archer, isa sa kanyang mga kamag-anak na nagtatrabaho sa puwersa ng pulisya. Hinimok ni Archer si Chris na muling sumali sa puwersa ng pulisya, dahil alam niya ang tungkol sa mga talento ni Chris na maaaring makatulong sa paghuli ng mga kriminal. Binanggit din niya ang yumaong ama ni Chris, isang iginagalang na opisyal ng pulisya, na naniniwalang ang pagbabalik ni Chris ay makakatulong na mapanatili ang tiwala ng komunidad sa pulisya. Sa kabila ng walang kinikita na pera mula sa kanyang martial arts center, tinanggihan ni Chris ang alok ni Archer, ayaw makipagtulungan sa mga tiwaling individual sa puwersa ng pulisya. Kinabukasan, sinubukan ni Chris na mag-alok ng mga serbisyo sa pagsasanay ng martial arts sa mga pulis. Pagdating niya sa istasyon ng pulis, nakita niya ang kanyang nakababatang kapatid na si Ken, na isang pulis. Nagulat si Ken sa mas simpleng hitsura ni Chris kumpara sa panahon niya bilang isang pulis. Kahit magkapatid sila, hindi sila masyadong close. Hindi nagtagal, pumasok ang senior police officer na si Hatton at ang kanyang kasamahan na si Perry sa sports room at pinagtatawanan si Chris, na ngayon ay isang martial arts trainer na walang mga estudyante. Sinubukan ni Chris na huwag pansinin ang mga panunuya ni Hatton hanggang si Archer, na nakasaksi sa sitwasyon, ay pumasok at hiniling kay Chris na ipakita ang kanyang mga kakayahan. Si Hatton, na ayaw umatras, ay hinamon si Chris sa isang pabilisan ng galaw upang malaman kung gaano talaga kabilis si Chris. Iminungkahi ni Chris na kung mamarkahan niya ng asul na marker ang mukha ni Hatton, siya ang mananalo. Si Hatton, na minamaliit si Chris dahil sa kanyang mas maliit na pangangatawan, ay tinanggap ang hamon. Nakapagtataka, nagpakita si Chris ng napakabilis na galaw na parang kidlat at minarkahan ng marker ang mukha ni Hatton. Hindi inaasahan ni Hatton na matalo siya ni Chris at kinailangan niyang kainin ang kanyang pride sa harap ni Archer at iba pang nakasaksi sa pagkatalo niya. Inimbitahan ni Archer si Chris sa kanyang opisina para makipag-usap at muli siyang inalok ng posisyon sa puwersa ng pulisya, ngunit tumanggi si Chris para sa parehong mga kadahilanan tulad ng dati. Si Hatton, na nahihiya pa rin sa kanyang pagkatalo, ay may sama ng loob kay Chris. Samantala, ang isang detective na nagngangalang Michelle ay nakikipag-usap sa kanyang kamag-anak na si Abby bago nakatagpo si Chris sa istasyon ng pulisya. Nagkaroon sila ng dating relasyon noong pulis pa si Chris, at mukhang close pa rin sila hanggang ngayon. Napagpasyahan nila na magkita sila sa malapit na bowling alley kung saan pinag-usapan nila ang iba't ibang mga paksa, kabilang ang kanilang nakaraang relasyon at ang nakababatang kapatid ni Chris na si Ken. Tila hindi tumugon si Chris sa mga tanong ni Michelle tungkol kay Ken dahil nahihirapan siya na makipag-usap sa kanyang kapatid, at nanatili silang malayo sa isa't isa pagkatapos ng kanilang pagkikita. Sinamahan ni Chris si Michelle sa pag-uwi, at tinanong niya kung maaari nilang panatilihin ang isang magandang relasyon kahit nawala na si Chris sa puwersa ng pulisya. Sa kabilang banda, ang mga illegal drug lord ay nagsasagawa ng labag sa batas na transaksyon. Ang mga pulis na kumikilos para hulihin sila, ay pinalibutan ang lokasyon upang mahuli sila sa akto. Isang mabilis na pagsalakay ng pulisya ang naganap kasama si Ken, na bahagi ng misyon, na naatasang hulihin ang pangunahing salarin. Gayunpaman, sa panahon ng operasyon, hindi inaasahang hiniling ni Perry na ibigay sa kanya ni Ken ang gawain. Sa huli ay sumunod si Ken, na nagpapahintulot kay Perry na pangunahan ang misyon. Nang maglaon, pabalik sa bahay ni Chris, laking gulat niya nang dumating si Ken na malubhang nasugatan na may tama ng bala sa kanyang tiyan. Natarante si Chris sa kalagayan ng kanyang nakababatang kapatid, at nawalan ng malay si Ken dahil sa matinding pagdurugo, na humadlang kay Chris na makakuha ng mga sagot tungkol sa nangyari.
Lumabas ang kapitbahay ni Chris nang marinig ang kanyang pagkabalisa na boses, at ilang pulis din ang dumating na inakusahan si Chris ng pagbaril kay Ken. Hiniling nilang sumuko si Chris at pumunta sa istasyon ng pulisya. Napagtanto ni Chris na siya ay na-frame up at sobrang nalilito habang pinapanood niya si Ken na mamatay. Palibhas ay kumbinsido sa kanyang kawalang kasalanan, nilabanan ni Chris ang dalawang pulis na sinubukang hulihin siya at matagumpay na pinabagsak niya ang mga ito at tumakas mula sa kanyang bahay. Kinaumagahan, ang tirahan ni Chris ay idineklara na isang pinangyarihan ng krimen pagkatapos ng malagim na pagkamatay ni Ken. Dumating si Michelle para imbestigahan ang pangyayari sa bahay ni Chris. Sa investigasyon, hinala ng pulisya na si Chris na tumakas, ang pangunahing sospek sa pamamaril kay Ken. Samantala, ang dalawang pulis na nabigong hulihin si Chris noong nakaraang gabi ay nakipagkita kay Hatton, na galit dahil nakatakas si Chris. Ang kanilang pag-uusap ay nagsiwalat na si Hatton ay sinadyang i-frame up si Chris dahil siya ay nagtatanim ng personal na sama ng loob laban sa dating pulis na may higit na kakayahan. Para mahanap si Chris, inutusan ni Hatton ang kanyang mga subordinate na subaybayan ang iba't ibang mga potensyal na lokasyon na maaaring puntahan ni Chris. Para naman kay Chris, ay makikita natin siyang naglalakad na walang sapatos, at walang kamalay-malay na nakita siya ng isang pulis sa ilalim ng utos ni Hatton na papunta sa bowling alley. Agad na ipinaalam ng opisyal na ito kay Hatton ang kinaroroonan ni Chris. Maya-maya, nilapitan ng isa pang pulis na nagsisilbing messenger ni Hatton, ang nag-ulat sa lokasyon ni Chris. Magkasama silang pumasok sa bowling alley para hulihin si Chris. Sa loob ng bowling alley, nag-enjoy si Chris sa isang tasa ng tsaa na inihain ni Mike, ang manager ng snack bar, na kanina pa nagtatanong kung bakit nag-iisang dumating si Chris. Ilang sandali pa, pumasok ang mga pulis ni Hatton na sina Gail at Kane na may hawak na mga baril na nakatutok kay Chris. Alam niya na ang dalawang opisyal na ito ay bahagi ng isang grupo na nag-frame up sa kanya, kaya nilabanan ni Chris ang mga pulis. Gamit ang kanyang mga kasanayan sa martial arts, ay madali niyang natalo sina Gail at Kane, itinapon pa ang kanilang mga binugbog na katawan sa gitna ng bowling arena at mapaglarong hinahagisan sila ng ilang bowling ball para takutin sila. Matapos talunin sina Gail at Kane, mabilis na umalis si Chris sakay ng kotse ng pulis. Bumalik sa bahay ni Chris, tinulungan ni Abby si Michelle na i-access ang isang flash drive na nakita ni Michelle sa bulsa ng pantalon ni Ken, sa panahon ng kanyang pagsisiyasat. Maya-maya, nakatanggap si Michelle ng nakakagulat na tawag mula kay Mike. Pagdating sa bowling alley, natuklasan niya ang resulta ng naunang laban na kinasasangkutan ni Chris, kasama si Mike na binugbog ng husto at ang lugar ay magulo. Samantala, ginamit ni Chris ang kanyang natitirang pera para makabili ng mga gamit sa isang convenience store. Sa panahong ito, nakipag-ugnayan si Archer kay Hatton at Michelle upang talakayin ang kaso ng pagpatay kay Ken. Inutusan ni Archer sina Hatton at Michelle na hanapin at hulihin kaagad si Chris para sa pagtatanong tungkol sa pagkamatay ni Ken. Habang tinatalakay ang bagay na ito, nakatanggap si Hatton ng hindi inaasahang tawag na nagudyok sa kanya na humiling ng pahintulot na sagutin ito. Naghinala si Michelle sa kakaibang pag-uugali ni Hatton, na naramdaman na maaaring may itinatago siya. Pagbalik kay Chris, naghanda siya ng ilang kagamitan at pumunta sa bahay ng isang pulis na nagngangalang Spencer na nagtatrabaho sa ilalim ni Hatton. Walang pag-aalinlangan, inatake ni Chris at pinahirapan si Spencer sa sarili niyang bakuran bilang kabayaran sa pagkamatay ni Ken. Patuloy niyang pinahirapan si Spencer nang hindi nagtatanong tungkol sa mga pangyayari sa paligid ng pagkamatay ng kanyang nakababatang kapatid. Samantala, si Perry, isang tiwaling pulis, ay nakitang nangingikil sa dalawang binatilyo na nagpapahinga malapit sa isang larangan ng palakasan. Dala ng takot, walang choice ang mga binata kundi sumunod sa mga hiling ni Perry. Lingid sa kanilang kaalaman, pinagmamasdan pala ni Chris ang mga kilos ni Perry. Pagkaalis ng mga binatilyo, hinarap ni Chris si Perry, sinalakay ang tiwaling opisyal at sadyang sinaktan siya ng mga kagamitang inihanda niya kanina. Si Perry, tumangging sumuko, ay pumasok sa isang kalapit na gusali at armado ng matalim na sandata upang harapin si Chris. Gayunpaman, nang walang pag-aalinlangan, muling natalo ni Chris si Perry, na nagdulot pa ng pinsala sa mga daliri ng tiwaling opisyal na naunang nang insulto sa kanya. Bumalik si Chris sa kanyang bahay kung saan nakatagpo niya sina Abby at Michelle, na nag-iimbestiga pa rin sa mga pangyayari sa pagkamatay ni Ken.
Si Abby, na nakatuklas ng mahalagang impormasyon tungkol sa pagkamatay ng nakababatang kapatid ni Chris, ay nilayo na ibahagi ito kina Chris at Michelle. Nakalulungkot, bago niya ito maihayag, isang hindi kilalang salarin ang bumaril at napatay siya. Di nagtagal pagkatapos noon, umalangaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril, na parehong tina-target sina Chris at Michelle. Nagtamo si Michelle ng mga pinsala mula sa putok na nagudyok kay Chris na sumugod sa kanyang tabi upang masuri ang lawak ng kanyang mga sugat. Matapos ang mabilisang pagtakas ng bumaril, si Chris, na determinadong matuklasan ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Ken, at ubiling iniwan si Michelle at dinala ang laptop ni Abby na naglalaman ng mahahalagang impormasyon tungkol sa umaatake. Nang makahanap ng ligtas na lugar, binuksan niya ang file na na-access ni Abby, na may laman na audio recording. Sa pakikinig sa recording, sa wakas ay nalaman ni Chris na si Perry ang bumaril kay Ken sa ilalim ng utos ni Hatton. Ang nakagigimbal na revelasyon na ito ay naganap noong gabing hulihin nila ang mga nagbebenta ng ilegal na droga na sangkot sa isang transaksyon. Hindi inaasahang napatay ni Perry ang isa sa mga nahuli na nagbebenta ng droga, at si Ken, na alam ang krimen, ay nilayo na ilantad ang lahat ng mga maling gawain ni Perry sa media. Ito ang nagtulak kay Perry na barilin si Ken. Higit pa rito, isiniwalat ng recording na ang mga dating estudyante ni Chris na humiling ng mga refund, ay palihim na binayaran ni Hatton na mag-enroll sa martial arts training center ni Chris para maliitin ang mga kakayahan ni Chris. Pagkalipas ng ilang oras, armado si Hatton ng iba't ibang armas, tila naghahanda para sa isang paghaharap kay Chris. Samantala, lumilitaw na si Michelle ay nahuli ng grupo ni Hatton at dinala sa isang abandonadong bodega. Upang matiyak na hindi makakatakas si Michelle, inutusan ni Hatton ang kanyang mga tiwaling pulis na bantayan ang lugar at palibutan ang buong bodega. Kasabay nito, natuklasan ni Chris na na-hostage si Michelle at napagpasyahan na iligtas siya bago magsimula sa kanyang misyon. Naglaan ng ilang sandali si Chris upang manalangin para madagdagan ang kanyang lakas upang maghihiganti laban kay Hatton at sa kanyang mga subordinate na may pananagutan sa pagkamatay ni Ken. Pagbalik sa lokasyon ng pagkabihag ni Michelle, isang hindi inaasahang twist ang naganap habang si Hatton ay nahayag na nakipagtulungan kay Archer upang ayusin ang mga pagdukot na ito bilang isang bitag upang akitin si Chris mula sa pagtatago. Kilala si Archer sa kanyang tungkulin sa pagtatago ng maling pag-uugali ng pulisya mula sa mata ng publiko upang mapanatili ang kredibilidad ng puwersa ng pulisya sa lungsod. Sa labas ng gusali, sinimulan ni Chris ang rescue mission sa pamamagitan ng pag-alis sa mga pulis na nagbabantay sa lugar. Sa matagumpay na pagpasok sa gusali, nakasalubong niya si Michelle na tinutukan ni Archer ng baril. Kasabay nito, dumating si Hatton na itinutok ang kanyang baril kay Chris, na hinahamon si Hatton sa isang hand-to-hand na labanan, na sadyang pinipiling huwag gumamit ng mga armas. Si Hatton, na mapagmataas sa kanyang sarili, sa wakas ay tinanggap ang hamon ni Chris, at nasangkot sila sa isang mabangis na pisikal na showdown. Samantala, pinalaya ni Michelle ang kanyang sarili mula sa kanyang pagkatali at naglunsad ng pag-atake kay Archer. Sa huli, si Chris ay nagwagi sa laban, tinalo si Hatton sa pamamagitan ng pagbagsak sa kanya sa itaas na palapag. Kinikilala ni Hatton na ang mga kasanayan ni Chris sa martial arts ay higit sa kanyang sarili. Hindi gustong harapin ni Hatton ang kanyang kamatayan ng mag-isa, kaya binaril niya si Archer, na malapit nang patayin si Michelle. Sa huli, inilalarawan ng pelikula ang matagumpay na paghihiganti ni Chris sa pagkamatay ng kanyang nakababatang kapatid at pagpapalaya kay Michelle. Sabay silang lumabas sa abandonadong bodega, kasama si Michelle na nagpahayag ng kanyang pangako na tulungan si Chris na harapin ang kaso tungkol sa pagkamatay ni Ken. Handa siyang tumistigo at ilantad ang lahat ng maling ginawa ni Hatton at ng kanyang mga tiwaling kasamahan sa pulisya. Ilang sandali pa, dumating na ang mga pulis sa pinangyarihan ng pagkabihag ni Michelle. Itinaas ni Chris ang kanyang mga kamay, isinuko ang kanyang sarili upang sumailalim sa legal na proseso. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.